Ang kwentong ibabahagi ko ngayon ay nangyari sa akin noong late 90s hanggang early 2000. Panahon kung saan halos lahat ng batang babae ay nais magkaroon ng isang manikang kagaya ni Nancy. Maganda siya, maputing-maputi ang balat na parang porselana, mahaba ang buhok, kulot, at ang suot niyang bestida ay parang yung mga prinsesa sa lumang teleserye. Pero higit sa lahat, ang kakaiba sa kanya ay ang mga mata niya. Kapag inihiga siya, dahan-dahang pumipihit. At kapag iniupo, dahan-dahan ding nagmumulat. Bilang bata, sobrang fascinated ako sa kanya. Pakiramdam ko, buhay talaga si Nancy. Hindi siya sa akin noong una. Pagmamay-ari siya ng kinakapatid ko. Pero dahil dun gustong-gusto ko siya, pinilit ko si Mama at pinilit ko si Ninang hanggang sa tuluyan na siyang mapunta sa akin. Pero dahil bata pa ako noon, 5 taong gulang lang, tulad ng ibang bata, hindi ko alam kung paano pahalagahan ang mga magagandang bagay. Unti-unti kong sinira si Nancy. Sinulatan ko ng itim na ballpen ang paligid ng kaniyang mga mata. Tapos ginupit ko rin yung buhok niya. Yung damit niya, hindi ko na alam kung saan napunta. At unti-unti, nagmukha na siyang basahan. Madalas naiiwan ko siya kung saan-saan. Ilalim ng sofa, ilalim ng kama, sulok ng kwarto, o kung minsan hinahagis ko pa tuwing naglalaro kami sa labas. Isang araw, nakita siya ni Mama na madumi, kaya itinapon na siya sa basurahan. Wala akong ginawa, tinignan ko lang siya habang nakasupot sa plastik. Sinabi ng ate ko sa akin noon, "Hala ka, mumultuhin ka ni Nancy." Bata pa ako noon kaya tinawanan ko lang siya. Pero hindi ko alam, may mga bagay palang hindi nakakalimot. Dumating ang undas, tahimik ang buong bahay ng gabing iyon. Malakas ang hangin at amoy kandilang natutunaw ang paligid. Habang natutulog ako, hindi ako nakapagdasal at doon nagsimula ang bangungot. Sa panaginip ko, galing ako sa sala habang umiiyak dahil pinagalitan ako ni Papa. Pagpasok ko sa kwarto, sobrang dilim ng paligid. Ang tanging ilaw lang ay galing sa buwan sa labas ng bintana. Tahimik, sobrang tahimik, hanggang sa may marinig akong tunog. Click. Mula iyon sa desk, sa sulok ng kwarto. Click, click. Tunog ng lumang mekanismo na kinakalawang. Dahan-dahan akong lumingon at doon ko siya nakita. Nakatayo si Nancy sa dilim. Pero hindi na siya maliit na manika, kasing laki na siya ng tao. Ang kanyang balat, bitak-bitak na parang lumang porselana. Ang buhok niyang ginupit ko, nakalaylay at kusot na parang buhok ng bangkay. Ang mga mata niyang sinulatan ko ng itim. Ngayon, may maitim at malapot na likidong umaagos. Hindi ako makagalaw. Pakiramdam ko, nagyelo ang buong katawan ko. Nang biglang, kusang nagsara ang pinto ng kwarto. Napaatras ako, na parang wala akong takas. Dahan-dahang naglakad si Nancy papalapit sa akin. Bawat hakbang niya, may kasamang tunog na nababasag na buto at plastik. Sinubukan kong sumigaw, pero walang boses na lumabas sa bibig ko. Hanggang sa, bigla niya akong sinunggaban sa leeg. Malibig ang kanyang mga kamay. Hindi na parang laruan, kung hindi parang totoong laman ng patay. Ipinako niya ako sa dingding, at sa kanya inilapit ang kanyang mukha sa akin. Amoy lupa at lumang kahoy ang kanyang hininga. Pagkatapos, may narinig akong bulong. "Bakit mo ako sinira?" Mahina, pero malinaw. Parang boses na nanggagaling sa ilalim ng lupa. Humigpit ng humigpit ang kanyang sakal, habang unti-unting nawawala ang aking hininga. Nararamdaman ko ang kanyang mahabang kuko na dahan-dahang dumadampi sa aking muka. Papunta sa aking mga mata,
Parang gusto niya akong gawin sa akin kung ano yung ginawa ko sa kanya. At bago niya ako tuluyang maibaon sa kanyang mga daliri. Gising! Gising! Napabangon ako habang hinihingal at basang-basa ng pawis. Nakatayo sa tabi ko si Papa habang niyuyugyug ako. Sabi niya, sumisigaw raw ako sa tulog ko at parang nakadagan ang isang bagay sa dibdib ko habang nanginginig ako. Pinagalitan niya ako dahil hindi raw ako nagdasal bago matulog. Pero hanggang ngayon, hindi ko pa rin makakalimutan ang nakita ko sa pangungot na iyon. Dahil minsan kapag madaling araw at lahat ay tahimik na, may naririnig pa rin akong tunog mula sa madilim na sulok ng kwarto. Parang may manikang muling dumidilat sa dilim.